kasabihan na ang sino mang hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Pero saan ba tayo patutungo sapagkat mukhang usong-uso ngayon yung gibaan ng mga gusali, yung pag-aayos kuno ng mga gusali, paglilipat ng mga rotonda sa di natin malamang dahilan. So, we decided to talk about it at ano bang tinatadhana ng batas, ano bang pwedeng mangyari. We're happy to have with us Ms. Gemma Cruz Araneta. Siya po ang chairperson ng Heritage Conservation Society at siya po na may dating Secretary of Tourism. Narito rin po naman si Attorney Trixie Cruz Angeles, isang dalubhasa sa mga batas na may kinalaman sa kultura. Kasama rin po natin si Ginoong Edison Moladina. Siya po yung manager ng World Heritage Sites. Pero hindi po saklaw ng kanyang tanggapan yung naiyawan na dapat madeklara ng heritage site dahil hindi naman nababago, hindi naaayos. At kung minsan kung ano-ano pang tubo ang sumasabog doon. Yan po yung sign of progress, sabi nila. We're joined by a businessman, Roberto Silianteng. Siya po ay nasa First United Building Corporation. Pero mula siya sa isang makasaysayang bahagi ng Maynila, ito po yung Escolta, na kinatatagpuan nung araw ng Cybels at iba pang mga department stores. I remember, may mga marino nung araw na involved sa Wanna Buy Watch. Di ba nung araw? Wanna Buy Watch. Ngayon yata hindi na yun ang binibenta at yung isang Amerikano may kaso, but that's another issue. So let's start the ball rolling. Let's ask the first question to our experts. Attorney, kailan ba sinasabi na yung isang gusali maaaring kilalaning heritage site, makasaysayan, at may halaga sa kultura? Marami sa meron tayong tinatawag na Philippine Registry of Cultural Property. Nasa pangangalaga at administrasyon to ng Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura. Ipinapublish naman po ito. Ito sa ngayon, ang nilalaman nito ay lahat ng mga naideklara na mga heritage sites katulad ng mga National Cultural Treasures, Important Cultural Property na nasa pangangalaga ng National Museum. Dito rin po ang mga National Historical Sites, Monuments, and Landmarks na nasa pangangalaga naman at administrasyon ng National Historical Commission of the Philippines. Kapag hindi naman po na idideklara pa pero merong makasaysayan o makahulugang lugar o maganda dahil importante siyang bahagi ng ating kasaysayan na arkitektura o merong innovation sa teknolohiya o kakaibang artistic school of thought, na idideklara din to bilang mga national cultural treasures. Pero habang hindi pa siya na idideklara, meron tinatawag na presumption of importance. Deemed important cultural property siya. Ang mga gusali din na over 50 years old ay itinatawag din natin na deemed important cultural property. Ang ibig sabihin nitong presumption na ito ay nangangailangan ng permit para magpagiba o magpa-renovate ng mga gusali na ito. So kung merong may-ari ng gusali o bahay na 50 years or older, para malaman kung mahalaga o makasaysayan o protektado yung kanilang struktura, kailangan humingi ng abiso o ng permiso sa NCCA, sa NHCP o sa National Museum. Nasusunod ba ito? Hindi po. Hindi lahat po. Kung kaya't may mga okasyon na ang Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura ay nag-i-issue po ng tinatawag natin na cease and desist orders. So nagawa na po ito doon halimbawa sa Anda Circle, sa Santa Ana na isang archaeological site. So dun sa pag-issue ng cease and desist orders na ito, kailangan tumigil ang anumang trabaho na construction o demolition o renovation na ginagawa dun sa lugar o dun sa istruktura na yon. Sumusunod naman po. Bakit kailangan magkaroon ng cease and desist order? Hindi nyo ba nalalaman kung sino nag-apply na gagalawin yung mga lugar na yun? Minsan nai-issue po yung CDO dahil hindi nga sila humingi ng permiso.
dahil wala pong permit. Minsan kasi, ang iniisip ng ibang mga kumpanya o ng mga may-ari ng mga makasaysayang lugar ay sufficient na yung paghingi ng permiso dun sa local government. So minsan nakakakuha pa sila ng tinatawag nating Environmental Compliance Certificate sa DENR. Meron pang mga local government permits, pero nakakaligtaan nila yung permiso dun sa mga cultural agencies. But isn't this a manifestation of government's consistent inconsistencies? Ang problema dun po kasi is enforcement. Dahil meron namang batas at published na to, pinipresume natin na lahat ng tao alam nila yung batas. So, pag hindi sila sumunod, pinipresume natin na deliberately hindi sila sumunod. So, meron tayong, bibigyan natin ngayon sila ng pagkakataon mag-explain. So, yung pagkakataon na yun yung after the issuance of the CDO. Para tumigil muna sila at magpaliwanag. Okay, maliwanag po yan. Mula sa Heritage Conservation Society, what do you have to say about what's going on today? Katulad nga ng sabi mo kanina, na dapat ay lumingon tayo sa ating pinanggalingan, kung hindi ay hindi tayo makararating sa ating pupuntahan. Di ba? Ngayon, kung hindi mo naman bigyan ng halaga itong mga naganap sa nakaraan o yung ipinamana sa atin ng ating mga ninuno o ng ating mga lolo sa tuhod at talampakan, paano naman natin malalaman kung sino tayo? Di ba? Kasi itong mga gusaling ito, itong mga parke, itong mga landmarks, historical landmarks, parang bahagi yan ng kasaysayan ng ating bayan. No, pagpalagay mo sa iyong pamilya, hindi ba meron ka mga larawan ng mga lolo mo? Di ba? Mga ninuno, mga lolo sa tuhod, lolo sa talampakan, di ba? Binibigyan nyo ng halaga. Yung ganon. Ngayon, kung makita mo yung larawan ng lolo mo, pupunitin mo ba yon? Iba ginagawang dartboard Kanya nga, pupunitin mo ba yon? Di parang nawalan ka ng galang doon sa iyong pinanggalingan. Correct. Di ba? O ngayon, yung retrato ng lolo mo, kukulayan mo ba yan ng iba? Palagay mo yung lola mo, gagawin mo ba siyang blonde? Lalagyan mo ba siya ng iba-ibang... Delikado yan. Hindi ba? Opo, tama, di maliwanag. parang sinira mo na rin. So ganon ang nagaganap. Kaya kami rin ay nagulat nung bigla ba namang winasak lahat ng ating mga palatandaan ng ating kasaysayan dito sa Maynila. Tawag nga namin dyan, the September Massacre. September Massacre. Oo, biglang sinira yung Army-Navy Club. Yung Admiral Apartment, sinisira yung Michelle Apartment, yung Meralco Building, na unang Meralco Building, nasira na. Meron pa namang eskultura ni Monty. So, ang daming mga taong nagitla, nagulat, nalungkot. Kasi sabi nga nila, palatandaan niya ng ating kasaysayan. Pag nawala na yan, lalagyan mo na lang na isang napakamodernong gusali, paano mo pa matatandaan na doon sa ganitong panahon ay dumaan dito yung mga Amerikano, ginawa ito, o tapos yung pamilyang ganyan, naging mahusay sa negosyo, kaya nakapagtayo sila ng ganyang klaseng gusali. Di nawala na yung bahagi ng ating kasaysayan, hindi na natin malalaman kung ano yung mga kabutihan na nagawa natin nung nakaraan. Okay. Edison, is it also the reason why we are what we are today? We have no sense of history. Tama po yun. Kasi hindi ho buo yung pagkakilala natin sa sarili natin. Gaya ng sinabi ni Miss Araneta kanina, na dapat kung ano man yung pinanggalingan natin, i-honor natin sa ngayon para buo yung pagkakilala natin sa sarili natin bilang Pilipino. Kasi ito yung mga indication o ito yung mga palatandaan o ito yung mga memorabilia o mga remembrance kung ano tayo noon. Kasi yung mga traits, may mga cultural traits tayo o yung mga pangyayari sa kasaysayan natin na nakaapekto kung bakit tayo gumagalaw, bakit tayo namubuhay ng ganito sa kasalukuyan. So dapat pangalagaan natin kasi hindi lang tayo mga tao na nabubuhay sa ngayon at sa hinaharap. Meron pa tayong mas kasaysayan na maganda rin naman. Opo. Okay.
Alam po ninyo mga kaibigan, isa po sa mga panauhin natin, si Miss Gemma Cruz Araneta, was Miss International. 50 years ago. Some years ago. Okay. Some years ago. Okay. Now, isa sa mga bahagi ng inyong obligasyon nun as Miss International, umikot din sa iba't ibang bahagi ng daigdig. At hanggang ngayon naman ginagawa nyo. Ano ba yung gustong makita ng mga banyaga pag dumadalaw sa ibang bansa? Gano'n na nga. Natandaan nyo na ako'y naging Secretary of Tourism din. So, ang programa namin noon ay Pride of Place. Dahil nga para sa aking pananaw, importante ho sa mga Pilipino na yung bang ipagmalaki nila yung kanilang pinanggalingan, kaya pride of place. At saka cultural tourism ang ginagawa namin noon. Kaya nung panahong yon, binibigyan namin ng halaga, pagpalagay mo, yung mga lugar na katulad ng Escolta. Di ba? Ito na nga, nandito si Ginoong Robert Silianteng. Isa siya sa may-ari ng isang pinakamagandang gusali doon na ang nagdisenyo pa ay anak ni Juan Luna. O biro mo naman, mabuti nga inaalagaan nila Mr. Silianteng yung gusaling yon kasi kung wala siyang pakialam sa ating kultura at kasaysayan, malay mo baka nagiba na yon, di ba? Okay, very well. Pero kayo po, sa larangan ng Kalakal, sa Escolta, Escolta used to be a very vibrant place. How is it today? Ang Escolta po today ay simbolo ng napag-iwanan. No? Yun ang katotohanan. Pero ang mga lumisan po sa Escolta ay yung mga nangangailangan ng mga advanced services. They need businesses, nasa negosyo sila, nangangailangan sila ng mas mabagaling na internet, nangangailangan sila ng better peace and order, marami silang sasakyan, marami silang kasosyo na marami ding sasakyan. So lahat ho nitong mga infrastructure and ecosystem na dala-dala ng isang negosyo, hindi na kaya dalhin sa Escolta. At lalo na po hindi kaya dalhin, maski pong pagsamasamahin natin ang Escolta, which is part of Binondo, ang Santa Cruz, ang San Miguel, ang Ermita, ang Malate, ang Sampaloc, and all the other districts of Manila. No? So, yun po ang problema ng taga-Escolta ngayon. Dahil wala pong posibilidad ng Escolta ay mabubuhay kung ang kabuuang Maynila, kung siyang nagbibigay lakas sa Escolta, ay nawawala na. Actually po, nagkakagulo. Kitang-kita po nyo yun. Maglakad lang kayo sa gabi. Marami po kayong makikitang mga vagrants. 4 na generation na po ang mga vagrants namin. 4 na generations. Yeah, po. So hindi lang kasalanan ni GMA to. Hindi po. Mabuti Nag-umpisa- naman maliwanag to. Nag-umpisa pa po ito noong mga 1960s. Yeba, panahon ni Yeba. Villegas. Even po kaya po na-elect si Mayor Arsenio Lacson as the first mayor. It's Okay. because there was already disenchantment brewing at that time. And that was the very reason why people were moving away from Manila. Mm-hmm. And the election of Arsenio H. Lacson as the first mayor of Manila was a sort of a protest na na-feel ng national government na since World War I, ang naging mga namumuno ng Maynila ay presidential appointee. So may pinag-uugatan pala ito. Malalim na malalim po ang ugat ng problema ng Maynila. Okay. And aside from that, marami namang good points din ng Maynila. Nasa Maynila po ang pinakamatagal na international airport. Nasa Maynila po ang South Harbor and North Harbor, nadagdagan pa ho ng Manila International Container Port. Ang lahat po ng pumapasok sa Pilipinas until siguro 10 years ago, passes through Maynila, uses Manila facilities, and feeds jobs and employment from Ilocos Norte down to Sorsogon. Aha. No. Nung kasing
1960s, pag sinabing doon ka bumili ng sapatos sa Escolta, big time. Big time po. Before they invented Makati, Central Business District. No? Yes. So there was business. Now today, you would say there's none. Mahirap na. There's none. Because even during the time of Mayor Lim, when Mayor Lim actually experimented with different kinds of business propositions to test the market of Maynila. Even po ang mga Muslim traders namin who would be selling all the different generic kind of cell phone parts and accessories, no? When they set up shop doon sa middle del Bangko Nacional, supposedly ginagaya ang Divisoria and 168, wala pa silang negosyo, ang ginawa na lang nila, doon na lang sila natulog. Dahil wala pong namimili. Kaya po ang naging desisyon ni Mayor Lim noon, wala naman pala kayong benta, at dyan na lang kayo natutulog. Alam ko naman meron kayong tinitirang talaga, kinlear ulit yung experiment na yon. And there was even an invitation for the 168 business people to move to Escolta. And ayaw din nila. Kasi po, ang negosyo talaga, nangangailangan ng ecosystem. Yung suppliers ko, yung abogado ko, yung accountant ko, yung nagde-deliver ng mga supplies ko, lahat yan, pati yung mga customers mo na bibisita sa iyo, lahat yan, kailangan sama-sama mo. Kung hindi kaya ng isang espasyo na i-accommodate yung pangangailangan ng negosyante, talaga pong lilisan sila. At yun na po ang nangyari. Yun po ang nangyari. Ngayon, mapunta po tayo dito sa Republic Act 10066. Nung wala pa pong 10066, meron na pong problema ang Maynila. No? Pero ang property owners, they can bear it. No? Nagtsatsaga and all that. At kung talagang wala nang magawa, dahil sa nagkawatak-watak na rin ang family, no? Kasi usually it starts on property, it starts with one owner and the children, and then it splits down to the children, it splits down to 10 children, to 20. Pag dumating na po ng 50, hindi na nila malaman kung anong gagawin nila dun sa property na yun. Yun na po ang umpisa ng pagbulok ng property. Ngayon, pag meron pong isang property na nabulok sa isang kalye, di madilim na po. Yun po ang pinagpupugaran ng mga aswang and mga alligators and mga paniki and all that, no? Pero may istambay din doon, without sounding sexist, meron na rin bang mujeres de noche? Wala The women po. of the night. Wala po kasi po wala ngang negosyo eh. So That's safe how kayo. bad it is. Opo. Malinis kayo. Wala kayong the other side of midnight. Pero walang negosyo. Wala pong negosyo. Meron lang po ngayon are mga chemical-dependent children. All the way down, as I've seen with my own two eyes, 4 years old. Really? It's a really serious problem. I should see your place one of these days and come up with a documentary. Yes, you should. Malupit ito. It starts between 7 p.m. all the way to 4 a.m. Really? So, what do we do? Kayo po, pinapaniwalaan sa Maynila. Anong tingin niyo ron, madam? Nung ako po ay nagtatrabaho doon sa City Hall kasama ni Mayor Alfredo Lim, talagang balisang-balisa si Mayor tungkol dyan. So, tuwing Huwebes, kami ay nakikipagkita dito sa Escolta Commercial Association upang maipahiwatig nila sa amin yung mga problema nila. Yan na nga ang binanggit ngayon ni Mr. Silianteng. So, nung panahong yon, talagang tinutukan ni Mayor Lim yan. Yung security, kasama nga namin yung head ng police, di ba? Tuwing magmi-meeting tayo ng Huwebes. Tapos, ang hiling nila sa amin na kung pwede, yung mga tricycle, wag na lang mag-parking dun sa Escolta. Pwede silang maghatid at magsundo ng mga pasahero. At kung gusto nilang mag-park, dun na lang sa mga kalye sa gilid. Oo, ginawa naman yon, di ba, Robert? Tapos nga, tinutulungan rin yung mga kabataang lugmok sa droga. Ganon.
Ngunit alam naman nyo, pag nagpapalit yung yung administrasyon, meron silang ibang patakaran. Tapos yung panahong yun, ay binigyan namin ng halaga yung heritage component ng eskolta. Nagsimula pa yata si Mr. and Mrs. Silianteng ng isang eskolta fair market dun sa kanilang gusali. Tuwing buwan, may mga artists, mga kabataan, lahat ho ng mga nag-aaral sa University Belt, nagpupulong-pulong sila dyan sa eskolta. Naku, masaya nga pag merong market dyan. Oo. Dahil sa palagay nila, katulad nga ng sabi ni Robert na nag-iba na yung konteksto ng eskolta, humahanap ngayon kami ng ibang paggamit ng eskolta. Okay. Maganda to. Yes, Robert. Ang medyo nga napagkakaisahan namin ngayon sa eskolta na pwede ding sabihin natin na angkop po sa buong Maynila ay ang kabuhayan ho ng mga youth natin, ang tanging hope na mabuhay ang Maynila. And pag nabuhay ho ang Maynila at ang mga kabataan ay nagkaroon ng trabaho sa lugar din ng Maynila, so hindi na mawawala na ho yung pamamasahe nila at nauubos ang maraming oras araw-araw na sila papasok pa ng trabaho sa Makati, sa Quezon City. So, mismo dito na sa Manila. Opo. Kung dito ka na sinilang sa Maynila, dito ka na nag-aral sa Maynila, there are over mga 300,000 student population in Manila siguro every day, every year, no, all year round. Kung pwede ka na rin makahanap ng trabaho mo sa Maynila. Gaano po kalaki ang inyong asosasyon? Maliit lang po ang asosasyon namin dahil yan rin ho ang isang problema sa mga property owners. One of the main reasons also why hirap po ang isang early city like Manila, no, and all other early cities, kasi una-una lang naman yan Maybe 100 years from now, Makati will be considered an early city. Ayoko naman tawagin kasing old, no? It's an early, katulad ng early civilization, no? Kasi it need not be old. It's always early, no? You're only old kung you are not able to keep up with the times. Okay. Di ba? Okay. So, ang ano ho namin dyan is that kung ang early city maiko-coordinate niya ang private and public space. No? More or less, they should be behaving similar to how malls are. Kung papapansin niyo ang mga private malls natin, which today are very successful in capturing their crowd. Number one, kung hindi ho kayo properly attired, hindi kayo papapasukin sa mall. Di ba? In a city like, in an early space like Escolta or Manila, hindi ka naman pwede, in the olden times po, no, mga 1960s, pwede po yun. Hindi ka pwede dito kasi tignan mo. Mga naka-Amerikana naglalakad nung araw doon sa Escolta. I remember. Yun yung hindi naka-Amerikana, mahihiya. Dahil they impose the discipline on themselves. It's like po tayo na dati nandito yung mga Amerikano, na mga pasaway yung mga drivers natin, no? The moment they say na sinabi ng may-ari ng sasakyan, pupunta tayo ng Clark or Subic, mag-ingat-ingat ka sa pamamaneho mo dahil pag nagkamali ka, hulihin ka, wala tayong tutubo sa iyo, yung mga things like that, di ba? Napipilitan pong sumunod. No? Pero po ang kahirapan sa Maynila ngayon is so widespread, no? Na pag sinabi mo hindi ka pwedeng dumaan dito, talagang wala na ring bibili ng mga banana queue, wala nang bibili ng mani, ng mga nagluluto naman yung mga banana queue. Saka pag wala yung padyak ni mga Marrojas doon sa area mo, wala kang tao. Wala ka na rin tao, wala mag-aatid sa iyo ng tao. So that's really the way it is. That's why the padjaks and the jeeps, they serve a good point, no? But they also bring along all the evils na hindi naman angkop doon sa space na yon. Alright, maliwanag yan. Dahil pag sinabing public school teacher noon, ang bilihan ng sapatos, yung SM sa Carriedo. Tapos pag medyo sosi ka, Cybels sa Escolta. Tapos bibili ka ng tuta, na maganda raw ang breed,
Pero pag lumaki aso na, pangit na. Sa Escolta rin yun noong araw. Yung mga karton-karton. No? Fun memories of Escolta. Pero ganun, katulad nito, may building sila, yung United Building. How old is your building? The building, as far as our records can research it out, no, it was being cited as the best Art Deco building Okay. in the Philippines in 1928. In 1928. So how do we reinforce the building? Dahilan sa isang issue naman natin dito is public safety. So what does the law say? Wala naman kasing, hindi naman po magkasalungat ang building code at saka yung heritage law. However, dahil mas late yung heritage law, it is deemed to have amended the building code. In fact, nakalagay yun dun sa bottom part ng batas na naamindahan ng building code. Furthermore, yung building code, hindi po siya nag-a-apply to structures that were created before the building code had taken effect. So, kunwari ako, meron akong bahay na 1938. Totoo yan. Ay bahay ako 1938. So wala siyang firewall. Kasi yung firewall imposed yan ng building code. So yung building code came into effect in the late 80s, early 90s. So hindi inimpose yun dun sa bahay ko. So ganun din yung mga lumang structures na ang tinitignan na lang talaga is case-to-case inspection based on fire hazards. So yun yung public safety requirement na ini-impose sa mga lumang gusali. Ngayon, yung heritage law, may proactive portions ito. Hindi lang yung naririnig ninyo na pinipinalize, nagsiscease and desist kami, ganon. For example, ang NCCA, tumutulong kami even dun sa mga katutubo or sa other groups, nagbibigay nga kami ng legal advice. Nagtutulong kami dun sa mag-form ng corporations, family corporations, para ma-manage yung mga heritage property nila. Libre po yun, kasi ang legal office naman, kahit sino pwedeng humingi po ng tulong. Lalo na when it comes to culture and arts. So pati yung artists' rights na poprotektahan namin. Dami nga namin dun sa division namin, isa. So, pero, but totoo yung sinasabi ni Mr. Silianteng. In addition to which, yung batas nag-create ng National Endowment Fund for Culture and Arts for Conservation. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa binibigay ng PCSO at saka ng PAGCOR yung 500 million na dapat seed money ng NCCA para mapalago ito at makabigay kami directly dun sa mga may-ari para matulungan sila. Pwede kaming magbigay ng grant. Kaya lang, hindi pa binibigay yung pera para mag-grow ng grant na yon. Hanggang ngayon, the law came into effect in 2010. So, in delay na po ang PCSO at saka ang PAGCOR. So, yun sanang hinihiling dapat ng conservationists din na i-release yung pondo para nabibigyan ng NCCA ang grants sa mga private owners katulad ni Mr. Silianteng. Pwede rin kasi ang NCCA mag-create ng pool ng experts. Nasa mandato din po ng NCCA yon. Pero dahil nga hindi pa po naisasalagay sa GAA yung full implementation ng Heritage Act. So, kung ano lang yung available, kung sino yung experts na naandun na yun ang ginagamit para i-implement yung batas na ito. Pero malaki yung possibilities kung bibigyan lang ng tamang pansin. Pwedeng magbigay ng grants, pwedeng magbigay ng free consultancy services para matulungan yung mga may-ari. Maaari rin magbigay ng consultancy services dun sa local governments. At ginagawa po namin yun, tumutulong kami sa ang NCCA, sa local governments para gumawa ng kanilang registries of cultural property, yung mga inventaryo nila para hindi sila nabibigla na, ay heritage pala to, bawal pala namin gibain, binigyan namin ng permit. Kasi most of the time, ganun yung nagiging dahilan. Hindi nabibigyan nila ng permit kasi hindi naman nila alam na mahalaga yon. Okay, pero have you made representations with DILG considering that every year, the League of Municipalities, League of Cities, League of Provinces meet in Manila? Yes. At least for an hour man lang makapagsalita kayo. Actually, nag-issue na ng memorandum circular ang DILG informing all of the local governments na bigyan nila ng pansin yung Heritage Act dahil ito ay nagkabisa ng 2010. In spite of which, hindi pa po lahat ng local governments nakakaintindi nitong batas na ito.
Pero i-emphasize ko lang criminal law ito Meron siyang penalty ng kulong at saka fine. Hindi pwede ma-probation? Hindi po kasi 10 years Okay. So mabuti So, na hindi siya maliwanag. probationable. Okay, very good. Yes. Bert. Meron lang po akong gustong idagdag sa sinabi ni Attorney Trixie. Pag kayo po napasyal sa mga ibang foreign capitals, talaga pong bibilib kayo doon sa mga isinasaad sa Republic Act 10066. No? Pero pag binasa nyo yung wording, yung mga English wording ng 10066, talaga pong kikiligin kayo to the bones sa takot. Dahil po, meron pong dalawang word na kinakatakutan ng mga private property owners. Ang isa po ay yung preservation. No? Pag sinabi kasing preservation, ang nasa isip nila, status quo, para bang painting or yung stamp na ginamit na. Kukunin mo yon, hindi mo pwedeng sulatan, itatago mo lang, hindi mo gagalawin. No? Ang pangalawang nakakatakot pong kataga doon ay yung conservation, na i-conserve mo siya. Di ba? Although, ang ano naman namin is para bang very close ang pagkakaintindi nila na yung preservation at conservation parehong paggamit. Yung daw conservation, meron pong nagsasabi ng iba ang interpretasyon. Ang conservation daw, kung ang gamit ng isang bagay noong kapanahunan niya, bahay, dapat maging bahay din. Ngayon, malinaw po, dahil po sa inimbitahan kami ni Mayor Lim noon sa nung September 1, 2011, no? That was a very fateful meeting na nakilala Natandaan namin. niyo, Opo. Nakilala namin ang mga stalwarts at mga namumuno sa heritage law. Sabi naman nila depende daw sa item. Kung painting daw, that applies. Huwag mong gagalawin. Kung collectible stamp, it applies. Pero kung public space daw na kinakailangan sa pamumuhay ng mga tao, it does not necessarily apply. And new laws and new rules can be drawn up. But then kailangan nga daw, kailangan ito, ang nagpo-propose ay yung private property owners, ang nakikinig naman ang LGUs and all the different agencies of government. At kung minarapat ng lahat na maging heritage site or heritage zone, makakatanggap daw ng tulong sa kung ano yung tamang pamamaraan. No? Ngayon, i-fast forward po natin itong pangako, yung dream na maganda ng Republic Act 10066. Mapunta po tayo sa places like New York City, no? Yung mga ibang lugar, sa Italy, no? Sa Madrid, sa Spain, maski anong lugar sa Europe, no? Or even places like Hong Kong or China, no? Lahat po sila may plano. Ngayon, yung plano yun, alam ng lahat ng tao. Di ba? Kaya po, walang dahilan na ang tao ay magbabiolate sa isang plano na katanggap-tanggap naman sa kanya. Now, in the case of Republic Act 10066, hindi naman po tayo, although may katotohanan nyo yun na ang batas, kailangan susundin mo, hindi daw excuse na hindi mo alam. No? It's never an excuse. Totoo po yun, no? Pero when it comes to the layman sa ordinaryong mamamayan, talaga po kung masyadong magulo yung wording at yung tao merong predisposition to misinterpret dahil sa background niya, kakulangan niya sa knowledge ng English, hindi naman niya nakakausap ang mga aksyonista ng batas, talaga pong matatakot. Maninerbiyos. Mas nakakatakot po kung yung katagang conservation ay maging conversation. Dahil wala tayong patutunguhan. Ayun, tama Di rin po yun. Di po ba? Mahalagang bagay yun. Mabuti at least dalawang bagay, preservation at conservation.
And Very well. dapat talaga may conversation and action. Of course, of Yun course, nga, of course, Ang, of course. ang resulta daw nun are the implementing rules and regulations. We're joined by Director Rene Solidum of PVOX to give us a wider perspective of what's going on. Would you care to react to the statement of Bert about the two words, preservation and conservation? Hindi naman po nakalagay sa batas na you are required to preserve. Ang term naman po na conservation ay malawak. So kasama po dyan ang tinatawag nating adaptive reuse. So ang adaptive reuse, pwede mong gamitin para sa ibang activity, yung iyong gusali, provided na i-maintain mo yung mga tinatawag nating outstanding features o characteristics na siyang nagbigay ng halaga dun sa gusali o dun sa struktura ninyo. So ang bahay, maaaring maging museum, maaaring maging hotel, maaaring maging restaurant. Basta, ang importante kasi sa conservation is nakikita at nagagamit. Kasi that is how we educate people about our heritage. So, kaya merong kung titignan ninyo, meron pong BOI, Board of Investments, na tax rebates, tax holidays, exemptions on the use of foreign consultants, merong certain exemptions to the labor code. Kung ang heritage structure ninyo ay gagamitin nyo for a tourism-related activity, katulad nga ng restaurants, hotels, bed and breakfast, inns, etc. At malawak po ang interpretation ng tourism na to. Ibig sabihin, even for places na pwedeng magbenta or provided na ilalagay natin dun sa mapa ng DOT, then i-consider siya. So malaki ang nabibigay na existent tax breaks ito. This antedates Republic Act 10066. So all the more ngayon na nag-a-apply siya. So ang malaking halimbawa nito ay ang Luneta Hotel. Yung Luneta Hotel, yung crack nun, mula basement hanggang kalahati ng building. Ang laki ng ginastos nila dahil napakaganda ng gusali at napakahalaga, makasaysayan talaga. Pero pinagtiyagaan po nung kontratista at ngayon pag pinuntahan ninyo, para kayong nagpunta sa France. Pag nasa loob. Kasi yung influence talaga ng gusali na yon ay French. Mukha talagang parang taga Iloilo yung gumawa. Kasi ganun yung mga Anong lugar gusali sa to? Iloilo. Luneta Hotel, nasa Calao po. Ayun sa Calao. Oh, Opo. tama. Yeah. Tingnan niyo po. Papasyalan natin mamaya, Papasyalan niyo makapagkapiron. po. Opo. Yes, would you care to add? Yeah. Dadagdagan ko lang yung sinabi ni Atty. Trixie. No? Nag-iikot kami sa mga probinsya, sa mga bayan-bayan para i-orient sila yung tungkol sa batas RA 166. Ito lang yung mga palagi naming sinasabi kasi katulad ninyo, natakot din sila sa dalawang salitang yon, preservation at conservation. Pero sa totoo lang ho, meron hong paraan ng pagbasa ng batas o pag-interpret ng RA 166 yung hindi nakakatakot, and that is through non-mechanical way. No? Isipin na lang ho natin na bawat infrastruktura, bawat gusali, meron hong kwento yun. At yung kwento nila is nakasentro either sa cultural significance o sa historical significance niya or sa both, sa parehong cultural at historical. Ngayon, may magagawa man tayo o wala, yung kasaysayan, uusad yan. Uusad yung kasaysayan. Our history will jump from one phase to another at wala tayong magagawa doon. So yung ibig lang sabihin ng batas, ng conservation at ng preservation is, uusad man yung kasaysayan, huwag nating burahin yung marka ng nakaraan. So ibig sabihin, pag yung isang gusali, napakahalaga, napakataas ng cultural at historical significance niya, gamitin nyo, pakinabangan nyo ngayon at sa hinaharap. Pero huwag nyo namang burahin yung marka ng nakaraan. So ibig sabihin, huwag nyong gibain kung maaari. Okay. Well said. Yes, please. Kasi nung araw, Kailan po yun? nung bagong Republic Act 10,066. Ha? Opo, sige po. Pag sinasabi mong, makasaysayan yung gusaling yan, ang ibig sabihin, may isang bayaning doon pinanganak, doon pinatay, o doon nag-aral, doon natulog, doon kumain, ganon. Ngayon, kanya, noong panahong yon, bago mag-RA 10,066, kung walang ganong naganap sa isang lugar, hindi makasaysayan.
Pero hindi na ho gano'n ang pananaw. Kasi kahit na hindi dumaan dyan si Bonifacio o si Jose Rizal o kanya mga kabarkada, basta yung gusaling yon ay napakahalaga sa kasaysayan ng arkitektura, ng sining ng Pilipinas o ng ekonomiya ng Pilipinas, ay makasaysayan niya kahit na walang pinatay dyan. Opo, maganda yan. Dr. Solidum, sa pananaw ng PVOX, well, alam po ninyo, basta fault lines sila experts eh. Not necessarily yung kasalanan, pero yung fault lines yung pinag-uusapan. Sa pagsusuri po ba ninyo, yung mga gusali natin ngayon, may mga gusaling 1928 pa sa Escolta, anong tingin ninyo, can they withstand strong earthquakes, especially dito sa Manila Trench na sinasabi? Well, ang huling malakas na lindol na nangyari dito na naka-apekto sa Maynila was way back in 1968. Yung nag-collapse yung Ruby Tower. Pero yung lindol na yon hindi nagmula sa fault na nandito sa Maynila. Ibig lang sabihin, malayo ang pinanggalingan ng lindol, despite that, nagkaroon ng shaking. Pero hindi pa yun yung pinakamalakas. I think what needs to be done is, dapat i-preserve talaga yung mga historical or buildings na talagang may history na sa architecture and sining at ano pa, no? But every building, whether these are to be preserved or not, needs to be evaluated according to the potential big earthquake that may come from the West Valley Fault. Kasi ang huling earthquake na yan na nanggaling sa West Valley Fault was way back in 1658. So hindi pa nararanasan sa Maynila yung ganong kalakas na shaking. So ibig sabihin, hindi pa tested yung mga building na yan. And just to make sure, lahat naman ng building dapat i-evaluate structurally. Yun lang naman, whether new or old. So, whose responsibility is it? Is it the local governments or national government? Well, hindi ko alam kung sinong dapat mag-advocate niyan, but at the local level, yung implementation ng building evaluation would be at the building official office. Okay. Fresh from our memory yung Bohol earthquake, maraming mga simbahang nagiba. How do you look at these churches built centuries ago? Depende naman yan sa pagkagawa. Well, when I deliver my presentation on earthquake risk for every town, especially sa Metro Manila, I tell my audience to be more religious by visiting the front of historical churches, like Manila Cathedral. Manila Cathedral built 1581, I think. 16, hindi ko exacto kung 61 or 81. But these have been rebuilt so many times because of big disasters, either earthquakes, typhoons, or fire. But for earthquake, and war of course. But for earthquake, marami ng history yung mga churches na yan. Right? Now, in Manila Cathedral, it said it was destroyed by the following earthquakes. Pagdating mo sa Guadalupe, sa Monastery of Guadalupe, sa church doon, sa Makati, iba naman ang nakalagay. Nakalagay, it withstood the following earthquake. So magkaiba yung destroyed versus withstood. Kasi magkaiba yung foundation nila. Now, pagdating sa Bohol, yung mga ginamit doon limestone. So ang limestone naman, madaling mag-weather, madaling mag-crumble yan. And essentially, dahil very crumbly yung mga limestone doon sa ginamit ng mga churches, sa Baclayon pa lang, nung pumunta ako doon, ang mga pader doon, sa wali. Tapos may lime sa pagitan, nung before the earthquake pa. So nung pumapasok ako doon, takot na nga ako eh. Kasi kung malindol ako, kakahiya naman yung director ng VVOX. Namatay na naganan ng mga bato, di ba? ng simbahan. So depende rin naman yan per church. No? Hindi naman yan generalization. Pero kaya nag-withstood yung Bohol churches kasi nga walang malaking earthquake for the past 400 years. So yun yung kailangan nating tinang na mabuti. And in fact, sa NCCA, meron kaming collaboration with them before, like sa San Agustin Church, sa Banawe, sa Paway, we installed certain instruments there for health safety ng building para kung mag-shake, titingnan kung gaano siya kagalaw. And that can be done. Okay. Yes, madam.
Meron ho kaming natuklasan tungkol doon sa mga lumang simbahan. Kaya dapat, kung sino man ang gustong mag-ayos ng lumang simbahan, mag-iingat. Kasi yung hong limestone, coral stones, pag tinatakpan ho ng semento, masama dahil nabubulok yung loob. Kaya oo, kasi acidic nga daw yung semento, hindi ba? So hindi nila alam na maganda nga tignan, may semento, yung pala yung loob ay nabubulok na. Guhab na. Oo, kumbaga. oo. So meron yatang ibang klaseng palitada na dapat ilagay doon, di ba? Yes, would you care to add? Tama ko yung sinabi ni Miss Araneta, no? Kasi acidic nga yung semento. Taka kung ididikit mo siya sa limestone, mga basic na mga rocks na mga ganyan, didikit yan ngayon, but in due time, mababaklas. Okay. Hindi lang po limestone. Sandstone, adobe. Hindi po nagmi-mix ang cement. Kasi sandstone, ang World Heritage Site of Miagao Church is yellow sandstone. Ang mga churches sa Manila at saka sa Tagalog regions, usually adobe yan. Hindi rin pwedeng lagyan po ng semento yan. Ang iba from the north at saka maraming the south, coral stone, which its basic component really is limestone, so calcium. Ang nangyayari po, pag tinakpan po kasi ng semento, hindi porous ang semento. Ang luma pong building techniques ay tinatakpan po, ang palitada po niyan ay lime. Lime plaster po. So, yung sinasabi nila na hinahaluan dati ng itlog yan, totoo yun. In some, pero usually duck eggs. Duck eggs? Duck eggs, yes po. In fact, Bakit kailangan duck? Do you have any idea? yung binder po, mas mataas po yung albumin content po ng duck Ng kesa duck. dun sa chickens. Opo. Okay. So, plus, meron tayong record that in fact, yung Manila Cathedral, yung dome niya was built with duck eggs. So, totoo po yun. But it's not true for all the churches. Ang hinahalo talaga dun sa lime na yun, lime plaster na yun, ay organic material. So, minsan, yung dumi ng mga kabayo, kalabaw, etc. Hinahalo din yan. Tapos, organic kasi siya. Pero meron siyang particular na chemical composition for each component ng simbahan. So kung adobe yan, iba yung formula ng lime plaster mo. Kung yellow sandstone, iba rin. Pagka coral stone, iba din na naman. So meron kasi mga nagmamay-ari ng ibang mga gusali na ito, halimbawa mga simbahan na iniisip nila na kailangan nilang palakasin. So lalagyan nila ng semento in the belief na lalakas yung simbahan Yung structure. yung structure. When sa totoo niyan, dahil hindi ang lime plaster po kasi porous yan, pagka pumasok yung tubig, mag-evaporate siya. Tapos nagkaka-integrative effect po yung lime dahil dumadagdag po yung soundness ng coral stone or ng adobe. Pero pagka semento po ang nilagay doon, natatrap po yung tubig, nalulusaw po yung adobe or yung sandstone or yung coral stone. Humihina. Hindi lang humihina. I-expect nyo na pagka tinakpan niya ng semento, 20 years lang ang magiging life ng gusali na yon. Kaya kaya may dahilan kung bakit may permit system. Hindi lang dahil sinisave natin yung heritage structure, sinisiguro rin namin na hindi yan matutumba dahil ang daming effect ng matumba yan. May mamamatay, may masasaktan, mawawala yung heritage natin. So it is also a public safety issue. Kaya yun din ang hindi naiintindihan kasi ng mga office ng city engineers or municipal engineers na component po ng heritage is the safety not just of the structure but also of its people. Very well. Alam po ninyo mga kaibigan, yung resource person natin, si attorney, abogada po yan, hindi po yan engineer, pero magaling. Pero Director Solidum, Pilipinas, sabi nila talaga nasa Pacific, Ring of Fire at madalas ang lindol. How often is often sa pagyanig ng lupa sa Pilipinas? So, depende sa lugar. Oh, Okay. okay. Mahirap magsabi, but Metro Manila suffered more than 2,000 earthquakes in the past 400 years. Oh, malalaki. And most of these did not originate from the West Valley Fault. Ang pinakahuli lang talaga dyan ay 1658. Ang kwento dyan, maraming history sa earthquake with churches And maganda rin kasi kasama yan sa na-preserve. The reason is, if you look at Japan, whenever there's a major disaster, they at least preserve one feature na nasira.
So that people would remember. Ang Pilipino hindi mahilig mag-remember ng masasamang nangyari. But we have to do that for the next generation. Oh, so kailangan nating malaman yung mga yan. And then yung 1658, bago yan, 1945 earthquake na nanggaling sa Gabaldon, Nueva Ecija. 3,000 ang namatay doon according to history. At maraming building dito sa Manila ang nasira. So nung dumating na yung 1658, wala na masyadong masisira kasi nasira na nung una. Pero yun yung pinakamatindi. And matagal na nating sinasabi na for every city, you don't worry about yung how many small events. Dapat yung malalaki ang tingnan mo kasi yung nakakadali. And we have to be particular doon sa senaryo na makakapagbigay ng pinakamatinding kasiraan. So yun yung kinoconsider naman dapat ng lahat. Okay. Yes, please. While we're on the topic of earthquakes, yung bahay na bato, kino-consider natin na feat of engineering yan. Kasi ang nasa baba niya, bato, nasa taas, lighter materials, kahoy. Ang haligi niya, kahoy yun. At all over Southeast Asia and in all throughout Asia, kilala ang Pilipinas dahil sa quality ng kahoy na ginamit natin sa mga bahay na bato from the 19th century all the way back to the 17th century. Yung mga haligi na to, dahil kahoy, and usually they were the centuries-old trees, ginagawa siyang framework ng bahay kasi flexible siya. Pag yumanig yung bahay, magsusway din pati yung framework ng bahay nyo. So ang baba, bato siya, so hindi ka mahuhulugan ng mabigat. At usually storage yung baba, doon nilalagay yung karosa, doon nilalagay yung mga sako ng bigas. Tapos yung living quarters, doon sa taas, light materials yon. So yun ang tinatawag nila na the engineering genius of the Filipino design. Pag sinabi niyong lumang bahay, kasi sinasabi nila Spanish houses, hindi totoo yan. Spanish colonial period houses. Pero ang gumawa niyan at ang genius niyan galing sa Pilipino. Kasi mas alam nila. Yung haligi mo napapagtugma di ba? Yes. Okay. Speaking for the World Heritage Sites, no, proudly, tayong mga Pilipino yung nagturo sa mundo actually how to earthquake-proof. Kasi yung 4 na Baroque churches natin, meron na silang outstanding universal value. At yun po yung basically yung tinatawag nating X factor nila. Alin ito? Ito po yung Miagao, Paway, Santa Maria, at San Agustin. Yung outstanding universal value niyan, kambal. Yung una ho, kaya siya outstanding, wala siyang katulad in other parts of the world kasi yun po yung interpretation ng Pilipino ng European Baroque architecture. At yan po yung response ng mga Pilipino sa Christianization na ginawa ng mga Espanyol sa atin. And then the other half is, itong mga structures na to was made under consciousness ng mga natives sa kinaroroonan ng Pilipinas, which is in the so-called Pacific Rim of Fire o Ring of Fire. Palayo tayong nililindol dito at marami pa tayong mga bulkan. So kaya yung mga ninuno natin, gumawa sila ng mga simbahan na may mga massive na mga buttresses. Kaya malahigante yung mga buttresses sa Miagao. Yung sa Paway, elegante siya. Pero these are actually earthquake-proofing instruments. Yung sa Santa Maria, ang lalaki din ng mga buttresses. Yung San Agustin, nasa loob ho yung mga buttresses niyan. Kung nakikita nyo, wala sa loob, wala sa labas, pero nasa loob siya yung bang ginagawang medyo maliit na kapilya sa mga gilid. Actually, these are buttresses of San Agustin Church. Kaya tayo nagturo sa mundo how to earthquake-proof. I would like to believe na wala pang mga larawan nung araw, Mga sketches lang ito, ginaya lang ng mga Pilipino. So dapat mabilib tayo. Dapat we should be proud of our ancestors. Kasi yung mga pare na nag-Christianize sa mga ninuno natin na hindi pa Kristiyano, walang pictures, walang sketches. All they have were memories of European churches. So when it was time to build the churches and to Christianize this nation, all they had were these memories. And then yung memories, sino nag-i-interpret? Yung mga Pilipino mismo. And how did they interpret that? Using native artistry and native talent. Kaya po tayo mayroong mga World Heritage Sites. Very well.
All right, we have questions from the floor. Yes, please. Good morning. I'm glad to be here. I already emailed my questions to Melo, but now I will. There's a third one, Yes, Melo, please, go because of what Edison mentioned. The first question is for Attorney Trixie. It's about vegan. Attorney Trixie just went to vegan 3 months ago, and we discussed about it. She met Mayor Singson Medina, who is trying very hard to promote vegan as the new Seven Wonder Cities. Okay. If it is included in the 7 new wonder cities of the world, although I don't know if it's sanctioned by UNESCO, will it attract more tourists in the north? Because it's only vegan and Lawag that are attracting tourists. Not even in my hometown of Santa Maria, Ilocos, where that church up the hill is where I grew up. Okay, I studied yes. there in the academy downstairs. It's not really well taken care of. Attorney Trixie mentioned about the cement. I noticed the cement in there, even at the frontage. I wonder if they were able to check that. Attorney Trixie? Yes, sir. As a matter of principle, pag cultural agency po ang kausap ninyo, yung mga tourism categories, hindi po namin usually pinakikialaman. Because in the case of Vigan, the historic town of Vigan, the highest declaration that can ever be made is the World Heritage Site. Is its declaration as a World Heritage Site. In other words, dahil pag World Heritage Site yan, buong mundo may interest sa conservation ninyo. The whole world, although the state acts on behalf of the international community, ibig sabihin, kinikilala na siya bilang na may outstanding universal value. So pag sinabi niyong Wonder City, we want to make it clear that this is a tourism category or device that we will not compete with because the highest classification of any site is World Heritage. Will it attract more tourists? It depends because tourism really is about marketing. So, but culture and arts is about the product. So there can be no marketing if you have no product, which is why we need to conserve. But that does not mean that we are disapproving of the Wonder Cities classification or the promotions by vegan. This is their right to do that because they are the ones who will benefit from that. Yun lang nga, we try to keep out of it because nga our classification is World Heritage already. I understand the Yes, sir. distinction because Yes, sir. I'm more concerned about the economy of Yes. cities that have something to show to tourists, foreign tourists. I'm very aware of that. Now, One as time for- I was in Macau, Yes, St. sir. Paul's, it's just the facade. Kasi But many contiguous. buses go there to Yes, see sir. that St. Paul facade. The matter that you brought up is Santa Maria Church. In if I'm not mistaken, the Church of the Ascension. Church of the Assumption. Yes. Dun sa, yung simbahan na yun actually is outstanding, not just for the church itself, which is located on a promontory, it's up the hill. In fact, there are some structures even surrounding it na worth conserving pa, including the cemetery. Cemetery at the back, yes. Which has the ruins from the late 1800s, if I'm not mistaken. Andun pa yung altar. So, in terms of product potential, Santa Maria has a very high potential. The problem is it is not ready for tourism. It has not made its computation of carrying capacity. Wala siyang support industries. So if you're going, in fact, vegan doesn't have very much in terms of where to stay overnight. And Santa Maria has even less, despite the fact that Santa Maria is adjacent to San Esteban, which has for tourism yung beaches nila. I think it's really a matter of readiness lang. Dahil nasa Santa Maria Church is on all the maps and NCCA has been widely promoting it. Just to show you yung example ng Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura kung paano successful sila sa promotions. Dati po, ang Bohol, pinupuntahan lang yan para sa beach. Hindi para sa mga simbahan. Pero dahil pinakialaman ng NCCA, ginawa yung documentation at yung promotions para dyan sa mga simbahan,
naging attraction yun. Kami nga yung sumulat ng mga tourism manuals na medyo outdated na ngayon. Pero nakikinig ako sa kanila yung mga statistics na sinasite nila medyo 10 years ago pa nung sinulat ko yung tourism manuals nila. So that is an example of how you promote a product first before you create your marketing. But in the case of vegan, may product na So yung marketing na lang talaga yun. Yeah, yung naintindihan ko kailangan po, nila. Attorney Trixie, napuntahan andyan ko po si lahat Architect. ang mga 4 na simbahan nung lumabas yon sa newspaper ng Inquirer, yung sinasabi ni Yes. Okay. Edison. Yeah. Yes. Any other Ngayon, question? Yung 4 na simbahan na yon, lahat ba medyo natitignan na dapat ma-preserve na para hindi nangyari sa Baclayon Church na napuntahan ko rin? Ay opo, kasama po yun sa trabaho namin sa NCCA kasi yun po yung specific jurisdiction ng NCCA, yung mga World Heritage Sites na may cultural and mixed categories. Now, dadagdagan ko lang po uli, yung regarding sa Santa Maria. May mga challenges to kasi yun because of all the churches, Philippine Baroque Churches sa World Heritage List. Ito yung nakatungtong sa itaas siya ng burol. We need to preserve the slopes kasi that's also one of the reasons bakit nasa World Heritage List siya. At tiyempo naman na nandito si Director Solidum. In fact, it's in our calendar po this month that we're going to go back to Santa Maria to take a look at marami yung cracks yung marami yung cracks yung fortification doon at saka yung base ng simbahan. So nangangamba ho kami kasi naglilina yung tower doon saka yung pader ho ng simbahan, medyo may mga cracks na. Yung mga cracks ho dati na in-address namin, nagkaroon na ng ibang cracks sa ibang lugar. So probably this has something to do. We brought over Japanese experts to take a look at the place. Pero yung sabi nila, just check first the consistency of the soil and then yung slope mismo para ma-address talaga natin yung pinaka-root ng problem sa cracking ng simbahan. But rest assured po that the NCCA is doing everything to conserve these World Heritage Sites kasi over and above its mandate as the state cultural agency, ito talaga ay pananagutan ng Republika ng Pilipinas, the Philippines being the state party in the World Heritage Convention. Natutuwa po ako sa balita nyo. Ano po ang napansin nyo sa stairs, yung main stairs doon? Ang akin kasi, pag umuulan nung araw, parang waterfall yon. Sinemento yung pagitan ng mga China doon. Nawala ang ganda. Kahit umuulan, napakagandang tignan. Nagkakaskid yung Nagkakaskid. Baka mo naman may public safety na involved, kaya na sinemento. Pero tingnan nun natin kung ano yung implication ng observation ninyo, and then we'll get back at you kung meron po kaming expert opinion My regarding that. last question to Ms. Sige, Emma please. about the Torre de Manila na pinag-usapan namin nung Huwebes sa mga kaibigan ko na Orders of the Knights of Rizal. Kasi merong article noong Huwebes o Biyernes na sinihingi ng mga Knights of Rizal na huwag makialam si Chief Justice Sereno sa deliberation dahil ang asawa niya dating tiga-DMCI. Kasi dito sa heritage conservation, kailangan pangalagaan mo rin yung tinatawag na vista corridor. View, yeah. Oo, yung View. view. Oo. Lalong-lalo na kung katulad nga nung monumento ni Rizal, kung pupunta ka naman doon at magpapakuha ka ng retrato, hindi ka naman doon sa gilid tatayo, ha? Siyempre, gusto mo doon sa harap. At lahat ho ng ating mga seremonya doong ginagawa. At kailangan maganda yung vista. At kasama ba yun sa batas, Trixie, yung vista corridor na tinatawag?
although hindi siya tinatawag na Vista Corridor, kung titignan nyo ng maigi yung batas doon sa mga definitions niya, nakalagay doon, sinisave din natin yung settings at saka spaces. So in this case, yung setting po ng monumento ni Rizal, ang binibigyan din natin ng pahalaga. Kasi ika nga ng statement ng Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura, kung napakahalaga ni Rizal, he should own the landscape. Kasi siya na nga ang pinakamahalaga nating figure sa kasaysayan natin. So, bibigyan din natin ng sapat na parangal, both visually at saka in actuality. Kung tinatawag natin siya, kahit hindi naman natin na-declare, no? Kahit tinatawag natin siyang pambansang bayani, di dapat ganun din yung kaukulang respeto na binibigay natin dun sa monumento niya, especially since maraming nakakakalimot, dun siya nakalibing. So may tao doon sa loob. At saka hindi ba, kahit na sabihin nila, ay ang layo-layo naman. Hindi ba? Napakalayo naman yung gusaling yan ng DMCI na dyan sa monumento. Kahit na nga sabihin mong malayo, Nandun pa rin. nakikita mo Tapos, ang balita ko, ay ano rin yan, hindi sumusunod dun sa zoning, tsaka yung floor to area ratio. Oo. So medyo questionable po pala ito. Oo nga, kasi dapat 7 stories lang yun Naintindihan ko naman sa stories. sinasabi ni Ms. Gemma Okay. dahil during the June 19 celebration na pinuntahan ko si Jerry Singson, siya ang nakaupo ngayon na Grandmaster. Nakuha ko ng picture, nakita ko na doon sa likuran. Ngayon bumalik sa alaala ko yung sinulat ni Tweetams. Doon ako nag-umpisang na-concern. Ito picture ng misis ko eh. Sa harapan ng bantayog ni Rizal, kitang-kita yung gusali eh. So, ibig mo sabihin, yung Maynila, walang galang sa kasaysayan? Pakisuyo nga po, mabuti na maliwanag. Palagay ko, hindi po nila naisama sa consideration nila nung nabigyan po ng permit. So, what was considered? Kasi ang mandato po ng local government ay nalilimit dun sa public welfare. So, although dapat written into the local government code ang pag-protect ng culture and history at heritage ay nandun sa local government code. In fact, yung bagong batas, nilalagay niya na dapat gumawa po ng registry ang lahat ng local government, so including the City of Manila. Wala pa po hanggang ngayon ang registry ng City of Manila kahit naging ang bisa ng batas ay nag-umpisa ng 2010. Ano lang si Architect O Raj. si Architect Busmente is now here with us. Pakisuyo nga isa pang upuan. Tabi na ni Director Solidum. Okay, medyo na traffic si Tsaka, Architect. binigyan yata ng Manila Council, binigyan nila ng exemption. Exemption. Binigyan ng Manila Council ng exemption. Magkano katagal? Ay, hindi ko alam. Pinag-usapan. Hindi ko po alam. I'm very poor in Maganda kasi arithmetic. pag-usapan to, pero sa totoo lang po, hindi ko rin maunawaan bakit daw may bantayog ni Machete doon sa Luneta. Iba namang kwento yon. Iba namang kwento. Iba namang kwento yun. Yan liwasan ni Rizal. Biglang may Machete. Parang medyo kakaiba rin yun. Ano po? Hinihingi na nga ng mga Cebuano dapat raw dun sa kanila. Doon na lang dalhin sa kanila. Okay. Yes, please. Hindi ho ito tungkol sa any building, pero tungkol din ho sa kultura. Isang bagay na medyo na pumasok sa isip ko nitong nag-grade ang PCGG at nagsamsam ng mga paintings. Dahil naalala ko bigla na noong 1986 or 87, basta after EDSA 1, yung lahat ng laman ng Metropolitan Museum ng mga Italian masters na painting, mga 100 piraso. Pinadala sa Christie's at ibinenta. Hinabol ito ngayon ng maraming mga Pilipino, including the Art Association of the Philippines. Nagruling ang Supreme Court na sang-ayon daw sa konstitusyon, interpretasyon nila, ang dapat lang i-preserve yung Pilipino ang may gawa. Ito daw mga Tintoretto, mga Rafael, hindi daw obligasyon ng Pilipinas na i-preserve. Ngayon, natatandaan ko yung ruling conditional, yung hindi pa final. May magagawa pa ba tayo o paano? Sino ba nagbenta? Philippine government. Ha? Ang inyuwing pera dito from the sale, mga $11,000 kasi binayad daw sa abogado. Sa abogado.
Let a lawyer react. Pakilala niyo ako dun sa abogadong yun. So, yes, nabasa ko po yung decision po ng Supreme Court na yun. In fact, required reading po yun dun sa law school. Ang nag-file po ng petition dito, tama kayo, mga grupo ng mga artists. Sina Rio Almario, sina Ramon Orlina, mga sikat at tanyag na. No. Ang petition nila ay sinasabi nila bahagi po ng patrimonya ng bayan, pati yung mga acquisitions ng foreign artworks. At ako, ang personal stand ko, tama sila. Kasi once na-acquire natin yon, atin na yun So bahagi na ng patrimonya natin yon. Di ba nagpapadala rin tayo ng mga artists para mag-aral abroad. Yung binabalik nilang technique dito, foreign yun Fini-Philippinize lang natin, ini-indigenize natin. So para sa akin, importante rin na yung mga foreign artworks ay nananatili dito dahil natututo tayo by looking at old masters. At hindi naman lahat tayo nakakakita ng ganyan. Hindi lahat tayo nakakalabas ng bansa. Gayunpaman, ang trato kasi ng Korte Suprema dun sa mga artwork na yon ay bilang property, hindi bilang patrimony. So kinonsider lang siya na merely part ng ill-gotten wealth at kailangan daw i-convert. Hindi ko sinasabing sang-ayon ako dun sa desisyon ng Korte Suprema kasi ang problema sa Supreme Court is kung ang doktor nagkakamali, nililibing niya yung pagkakamali niya. Ang Korte Suprema, pag nagkamali, nagiging batas. And we have to live with it. But again, nagbabago na rin. Kasi before din that, merong importanteng decision ng Korte Suprema. Doon naman sa conservation ng sites. Doon sa isang kaso na nag-i-involve ng property ng Iglesia ni Cristo na sinasabing birthplace ng founder ng simbahan na ito, walang gusali doon sa lote na yon. Pero binili siya ng NHI dahil historic daw siya. Kinwestiyon ngayon ang paggamit ng eminent domain ng National Historical Institute at the time. At nanalo ang NHI. Kasi sabi ng Korte Suprema, history is public interest. So, dahil makasaysayan yan, public interest yan, therefore pwedeng gastusan ng pondo ng gobyerno. Itong decision na to ang naging basihan ng ating batas that allows us to give grants for conservation. So, minsan, tama din yung Korte Suprema. Minsan, Pagdating sa... No, kasi lahat tayo natututo Yung hindi kasi lahat ng... Ang mga justices natin are steeped in the law and we have to teach them about culture and arts. Pero just on another lighter note din, dun po sa petition, dun sa Korte Suprema, dun sa pag-appoint ng mga national artists, panalo din ang mga artists dun. Dahil ni-recognize na hindi pwedeng i-substitute ng Pangulo ang discretion niya para dun sa discretion at evaluation ng mga eksperto. Pwede lang siya mag-veto, pero hindi siya pwedeng mag-submit ng pangalan. So ngayon, yung mga Pangulo na gusto na may mga favorites na artist na i-elevate to the rank of national artist, kailangan pa rin dumaan sa pagkikilatis ng CCP at ng NCCA. So most cases, they do get it right. Dito sa patrimony, makikita natin later on, dahil merong mga bagong na-seize ang PCGG ng mga paintings, kulang pa. Mga 3 lang yata yung nakuha nila during this last raid dun sa San Juan House. Titignan natin ngayon kung paano i-dispose at meron na ulit tayong pagkakataon na i-challenge natin yung dating decision ng Korte Suprema. Sasali na ako. Very well. Maganda yon. Let's hear from Architect Busmente. What have you found out? Meron po bang improvement yung kakayahan ng mga arkitekto ngayon sa mga nakalipas na panahon upang higit na makita yung kulay ng pagiging Pilipino? Magandang umaga po. Sa palagay ko po, sa lumalabas sa media ngayon, lalo na tungkol doon sa what is happening with the picturesque value of Luneta, I think na malaking bagay ito na nakakatulong hindi lang sa mga arkitekto, pati sa general public. Talagang nagigising sila. Nagugulat din ako, mga kaibigan ko na hindi naman into conservation, sila mismo nagsasalita na, bakit may doon, nakatayo doon sa likod?
nakangiti na lang ako kasi hindi ko rin talaga masagot sa kanila. Pero it seems na commonsensical na para sa ibang tao. At kaliwat kanan nangyayari. But common sense nowadays is rare, right? Hindi ko rin po masagot Not yan. so common anymore. Di po ba? Okay. Structure ng lupa natin sa Metro Manila, for the information of our friends from the media, saan naroon yung buhangin, saan naroon yung burak, saan naroon yung adobe. Dahil sa tumataas na yung mga condominiums ngayon sa Quezon City, kahit wala kang parking space, kahit wala kang sewerage, may condominium. How do you look at this? Yes, please. Yung tanong mo kasi parang gusto mong i-drawing yung mapa ko. Yes, Mapa. please. Anyway, history-wise, geologic history. History ang ating pinapag-usapan. Lahat ng lupain sa Kamaynilaan hanggang sa ilalim ng Manila Bay, may adobe. May adobe. May adobe yan. Kaya lang, nung gumalaw yung mga fault, yung West Valley Fault or yung Valley Fault System, ang pagkilos niya noon, ngayon ay horizontal, noon ay vertical. So nagkaroon ng pagkakaroon ng tilting ng konti. Kaya yung adobe from, sabihin na nating Ortigas, Quezon City area, is sloping down towards Manila Bay. So yung LRT line dito, nung naghanda sila ng geotechnical engineering data, 30 meters below ang adobe sa surface. Then across the Marikina Valley, walang valley nung una, kaya lang nagkaroon ng fault, bumagsak yon. May adobe rin yun sa ilalim. Because of the change in topography, kung umulan, nagkakaroon ng baha, ang baha nagdadala ng buhangin, yun yung magtatabon ngayon sa adobe. In fact, dito sa Kamaynilaan, issue ang reclamation, di ba? Pero, nire-reclaim na ng ilog, dati ang Manila Bay ng ilog. Kaya ang tawag dyan ay delta. Kaya yung coastal cities ng Metro Manila ay mabuhangin yan. Kasama nga itong lugar na to, and of course, further inland, numinipis yung buhangin hanggang Makati till sa boundary ng Makati-Pasay, and then unahan ng Quezon City and Manila. Pagdating sa Marikina Valley, doon may buhangin din. So ang issue is, kung gagawa ka ng mataas na building, abutin mo yung matibay na bahagi ng lupa. Ang problema actually natin, yung mga mababaw na mga bahay, mga gusali. Kasi, at mga kalsada, kasi kung lumindol, yung access to and out of these areas ay mahirap kasi magkakabitak-bitak yan. So ang issue talaga is, again, sa anumang gagawin natin sa preservation, conservation, or construction of anything, dalawa ang major issue dyan, location and construction. But there are always mitigation measures na pwede naman natin gawin so that we can make the area or the building safer. Okay. Kaya ko na itanong yan, may nagmumungkahi, nasa Philippine Daily Inquirer kahapon, na mag-subway na raw tayo sa Maynila para makaangat, gumaan ang trapiko. Hindi ko malaman kung paano gagawin yon sapagkat alam niyo naman, Puerto de los Buenos, kahit ganito yung specs, nababawasan yan para may kita kahit paano. Well, unang-una, ang main issue natin dito, flooding. Baha ang problema mo dito. Masyadong mababaw ang water table. Okay, so madaling gumawa ng subway kung matibay bato mo. Pero kung soft ang foundation mo, engineering-wise, technological-wise, malaki ang constraint mo ang gasto. Siguro, at some time in the future, kayang gawin yon, but we really have to make sure na yung subway hindi yun yung babahain. Kasi otherwise, daanan ng tubig Submarine na ang kailangan natin doon. Pwede, or permanent drainage na yun. Permanent drainage. Pero there is a place in Shanghai na from one end to the other, you pass through under the river. At merong magandang kalsada at maliwanag. Can we do it in Manila? Well, kasi ang gagawin mo dito, hindi ka pwede sa mabuhanging lugar. Anong tanong mo ba? Under Pasig River or just lang sa Manila? Metro Manila, para makaiwas sa traffic eh. So, Kailangan mo malalim. across. Kasi mabuhangin yan, malambot yan eh. Yung sa New York, sa New Jersey, sa English Channel, mga matibay yan na bato yan. Sa English Channel, chalk yan eh.
Madali lang butasin yan at matibay. Pero dito, kung buhangin ng gano'ng kalalim, beyond 30 meters pa siguro dito sa ilalim ng Rojas Boulevard. So malalim yun. Malaking gas. Ventilation-wise, baka naman mamatay ka sa... wala kang mahihinga. Okay. So maganda to. Sa architecture po, meron ba kayo nakikitang improvement ng skills ng mga arkitekto ngayon? Coming from the academe, Yes, sir. Bali ngayon kasi, ang dinedevelop natin sa mga kabataan is resilient architecture because our culture is resilient and we want this reflected into yung designs nila. In fact, meron na tayong mga kabataan na nakakapag-develop ng mga floating house. Kasi, sir, correct me if I'm wrong, I saw some presentations of Mayor Hajadorn before that there were projections that Metro Manila in per se will be flooded by 2050 or something like that. And only a portion of it will be yes. Konti na lang yung land. So, sea level rise issue, yes. So parang meron na tayong mga kabataan na nagde-develop na, noon kasi parang sustainability ang issue eh. Ngayon, resiliency. So we're trying to develop these architecture students to be the ones na kasi sila haharap doon eh. Panahon nila. So flooding, earthquake, all these things. So we hope na learning through history in fact, yung Spanish colonial architecture was also a very good example of our climatological issues, geographical issues. So yung series of events na nangyayari sa atin noon, nag-develop yung architecture doon eh. Kaya nagkaroon ng bahay na bato. So ngayon, we're Kala ko heading sa Pasay towards- lang nung araw yan. Maraming bahay na naitayo dahilan sa bato. O, iba usapan. Iba na yan, sir. Yes, Dr. Solidum. Pagdating sa culture and arts and promotion para sa tourism, I think it is better for us to really combine yung earth science history and science and engineering perspective ng ating mga ginagawa. Kasi ang daming pwedeng gawin at i-educate natin yung mga tao. Sa tingin ko kaya mukhang mahina ang ganyang tourism sa culture and arts. Hindi kasi tayo masyadong exposed nung kabataan. Ang mahilig tayo yung nature, yung anyong tubig, anyong lupa. So madaling ituro sa mga bata. Pero yung ito mga architectural type, napakahalaga. And tama si architect na ang mga estudyante ngayon, they are considering yung resiliency. Kasi marami ako natatanggap na request na humingi ng datos or mag-comment sa kanilang mga design. Kasi importante na ngayon, it's not only for the beauty of the building, pati preservation through making sure na resilient sila sa mga natural disasters. Kailangan natin ng history sa pag-preserve ng mga simbahan. Let me just cite the example of Cagsawa. Ano nga palang katotohanan doon? Mali ang nakalagay doon na lava flow, unang-una. At ang Cagsawa Church ay hindi ganun kataas. Para lang siya ng taas ng Tabaco Church. Kasi ako mismo, naghukay din ako sa mga old churches. Gusto ko malaman kung anong nakapatay sa mga tao. At ang nakatabon talaga dyan sa Cagsawa ay lahar. Mga 2 metro lang. Pero ang history, noong 1814, may mga tao sa simbahan na inabot ng manipis na pyroclastic flow na mainit yun at pwede kang mawalan ng hininga. Pero yung nakatabon talaga would be the lahar. And we have to make sure na i-correct natin yung history. And we have to combine yung art, culture, arts with real history. Kailangan na nating, kasi napropagate yung mali eh. Very well. Yes, please. I'll just support yung point ni Director Solidum saka ni Architect Buspente. No? Mga magagandang insights yun, but I hope maka-infiltrate yun sa K-12 curriculum natin. Okay, why not? We'll try to do some recommendations. More questions from the floor? Ang ating umaga. opinion maker. Maganda umaga po. Ako po si Linggoy ng Opinion. Ako po ay pinsan ni Gemma at kamarad ni Trixie. Ganun ba? All in the family pala, no? O nga pala, Araneta nga pala ito. Okay. So, yes, Linggoy. Ganito po, medyo mahaba yung tanong ko.
Hindi mo tayo buti alas 12, no? Hindi. Okay. Hindi. Go Una ahead, go yung... Ito ay hindi tungkol sa isang building, kung hindi tungkol sa isang family home. Okay? Ngayon, muna, ang problema, kagaya ng binanggit ng ating negosyante, ganito po, halimbawa, no, nung yung sinasabi kong family home ay yung bahay ng parents ko. Ito po ay binili noong 1941 ng parents ko, pero ito'y tinayo noong 1927. No? Siya po ay one of the few examples ng American country home na hindi po yung nasa base militar. Kasi sa base militar, marami examples ng American homes like in Camp John Hay. Okay. Anyway, nung ito po ay bahay nung parents ko, yung lupa po ay 15,000 square meters. Divided by 5 po kami magkakapatid, 3,000 square meters. Ako pong bunso, sa akin po napunta yung bahay. Kasya po yung bahay. Pero ako yung may 4 na anak. So pag dinivide ko yung 3,000 by 4, 750, hindi na po kasya yung bahay. So for the future, kung if I cannot afford na hindi ito i-divide sa mga anak ko, hindi po practical. Ngayon, ang presyo ng lupa, halimbawa sa amin sa New Manila, ay a few years ago was 30,000 per square meter. Ako naman po ay nag-iisip na lumipat sa Antipolo o sa Santa Rosa. Ang presyo sa Santa Rosa, kalahati. Ang presyo sa Antipolo, 10%, 3,000. So nakita nyo yung practical significance. Ngayon, willing akong ilipat yung bahay ko. So one way na wala akong headache ay i-donate ko kay Ginoong Acusar para sa Casas de Acusar. Okay. Yun lang, karamihan ng bahay doon ay Spanish, pero meron na siyang dinesignate na lugar para May reaction dito, bad raw eh. para sa mga Hindi, American. bad nga raw kung i-donate mo. Ha? Bad. Bad. Ah. Okay. Anyway, kung ako po ay may kakayanan pa, ako mismo ang maglilipat. Pero mas mahirap maglipat kaysa magtayo ng bago. Okay. Anyway, ganito. In terms of the historical significance, no? Kasi kung walang historical significance, madaling mag-compute. What will you do? Sell the land and transfer the house. Di ba? Okay. Ngayon po, so nagtanong na ako sa mga gastos ng paglipat, etc., etc. Considering na ito ay bahay ng aking mga parents, kahit gumastos ng ilang milyon, lipat, dapat gawin ko yun. Ngayon, ganito po. Ang unang binanggit ko ay kukonti ang example ng American country home na makikita. Yung bahay po namin, hinanap ko sa buong Pilipinas, wala pong equivalent. Maski sa mga plantation, sa mga sugar central, etc. Okay. But number 2, ang significance ng lugar namin ay mahigit 100 na sine, TV series, ads ang na-shoot sa bahay namin. Correct. Okay. So that is part of the culture, di ba? Okay, ngayon. Number 3, maraming meeting ng oposisyon, ng whistleblowers, at ng terorista ang ginanap sa bahay ko. Okay. Okay. Ngayon. Pero ang pinaka-importante at unique, yung pinaka-popular na multo sa Pilipinas Yung white lady ay sa... yung White Lady of Balete Drive. Balete Drive. Ngunit hindi po sa bahay namin nakatira. Yung White Lady, alam ni Prima Gemma, ay doon nakatira sa clubhouse ni Danding. Okay? Okay. To the next block from our house. Pero, Napapasyal sa inyo. ang matapang lang sa amin na umamin na ang bahay namin ay haunted ay kami. Kaya pag ang media ay gustong interviewin yung multo, doon po lumilipat sa bahay namin para ma-interview at ma-take ng media. So yun ang significance Okay. ng bahay namin. So, okay. Ngayon, Ang tanong ko kay Trixie, una-una, kung halimbawa,
i-develop yung property namin ng developer, di natural. Tatanggalin yung bahay. No? Okay. Number 2, yung developer nung una, gusto niya mag-preserve ng portions ng bahay. Pero kung magpre-preserve ka ng portions ng bahay, at ididikit mo, kahoy kasi yung bahay namin, ididikit nyo sa bagong building, tataas po yung fire insurance. So ako mismo nagsabi, wag nyo nang i-preserve. Gayahin nyo na lang. Ha? Gayahin nyo na lang. Ibig Hindi na sabihin, pwede. ha? Hindi pwede. Hindi, yun ang sinabi ko from my point of view. Okay. Anyway, finally, hindi na gagayahin, hindi na preserve, ililipat na lang. So, una-una, meron ba akong violation ng batas? So, number 2, kung wala po akong violation ng batas, bakit po may objection si Gemma tungkol sa Casas de Acusar? Yun, dalawang tanong. Alam mo, Primo, yung bahay mo, ginawa sa Quezon City. Di ba? Urban setting, Quezon City. Bakit mo ililipat sa may tabing dagat? Masisira yung bahay mo. Oo. Salt air Di ba? Sa Quezon City, city air. So, masisira yung bahay mo. Katulad ng mga ibang bahay na nandoon na urban setting. Tapos, lilipat mo sa may salt air. O di, paano yan? After a while, hindi mo na mabubuksan yung mga bintana. Hindi mo mabubuksan yung pintuan. Baka makulong ka na doon sa loob. Ngayon, kung gusto mong ilipat, katulad nung bahay ni Pamilya Santos na inalis sa Malabon kasi parating binabaha at linipat, kailangan i-document mo muna katulad nung ginawa nila. Kumuha sila ng sinukat nila, pati yung kalit-litang bintana at pinto at sulok ng bahay, documented lahat nun, di ba? Tapos, kinuna ng retrato. Tapos, gumawa nga sila ng libro. Kasi ano na yan for posterity na yan. Kung sino man ang gustong pag-aralan, yung kagalingan ng mga arkitektong Pilipino nung panahong yun. Ngayon, kung gusto mo namang i-develop yung asyenda mo dyan sa Quezon City, pwede namang hindi sirain yung bahay. Pwede mo naman lagyan ng modernong estruktura sa likod o sa palibot. Mas maganda pa nga ang labas. Tignan mo nga itong bahay nila, Ninits Paterno, dyan sa yung Orchid Garden Suites. O yung kanilang bahay na ancestral home nila, hindi nila sinira. Gumawa lang sila ng hotel sa likod. Tapos yung bahay ay naging lobby ng hotel. Yung dining room nila noon, naging dining room na lang ng hotel. Yung master's bedroom, naging function room. Ganon, di lalong mas maganda yung hotel. Mas para bang merong personality yung hotel nila. So, pwede naman, di mo kailangang ipamigay yung bahay mo. Kung Okay. ipapamigay mo, bigyan mo na lang sa akin, di ba? Oh, okay. Yes, please. Trixie. Yung hindi po ini-encourage yung acusar type of, ang tawag nga nila minsan, mali yan hindi conservation po kasi yan. Yung bibilin nyo yung bahay tapos ililipat ninyo. Yung significance po ng isang gusali ay dun sa setting niya. Kaya nga tayo nagagalit na merong Torre de Manila kasi nasisira yung setting ni Rizal. So ito naman yung converse na, kumbaga, ibang viewpoint nung tinatawag natin ng heritage, settings as heritage. So, dun sa 10066, kung ma-declare na National Cultural Treasure yung isang gusali, hindi na yun pwedeng ilipat. Buti hindi pa kayo NCT. Pero, bakit? May dahilan yun. Doon sa Egypt, dati, nag-flood yung Nile, nilipat nila yung isang pyramid. At ninumero nila yung mga bato, inisa-isa na paglipat. Tapos, nung umahon na yung baha, binalik din nila.
Kasi ang significance nun, kahit a few meters lang away, hindi na siya bumababa yung historic value niya dahil lang sa mere fact na nilipat mo. Kahit ang lapit-lapit lang ng paglipat. So we do this only in very, very extreme instances. Yung ginagawa po dun sa Akusar, magpasintabi na lang po kung merong kamag-anak dito. Yung ginagawa po na ganun, parang nagiging amusement park po. Yung so nakakakita ka ng parang dollhouses na lang siya. Wala siyang significance sa setting, nawala na yung history ng lugar. So kunwari, kumuha ka ng lumang bahay sa Pila, Laguna, tapos ilipat mo sa Bataan, ano na yung halaga nun sa Bataan? At ano na ngayon ang halaga dun sa Pila, Laguna? Wala din. Para kang bumungi ng isang tao tapos ina-attempt mong ilagay dun sa bibig ng ibang tao. It's still not the same. Ang ganda na analogy nun ah. Ang ganda na, galing, galing. Okay. Hindi natatransplant ang ipin eh. Okay. All right. Well, may pahabol na tanong, please. Sige lang at we're pressed for time. Attorney Waray of D6L at saka UNTV. Para kay Panyera. Pwede bang imandamos ang NCCA? Mayroon akong I'm from Samara. Naalala mo si Tamblot Revolt? Yes, sir. Sa Bohol. We have Sumuroy. Yes, sir. Walang mga yun. Wala yung may mga nabuhay dyan sa Samar. Pero pag-aari na ng iba. Mayroon naman tayong Mabini. Yes, sir. Galing ako sa Bohol ilang beses. Wala akong nakita dyan ni Tamblot. The longest revolt sa Spanish-Filipino War. Wala akong nakikita. Ngayon, ang tanong ko, para rin sa problema ni Bilinggoy. Bilinggoy, pwede ba imandamos under 10,066? O kaya, halimbawa, ano ang fair market value? Pangalawa, yung nabuhay si Sumuroy sa Samar, sa Palapag, pag-aari na ngayon ng ibang tao, kaya ba ng gobyerno anchored on Republic Act 10,066 bilhin yan? Ang kaya namin gawin, pigilin. Meron tinatawag na cease and desist order, meron tinatawag na compulsory repair order. So, kunwari, ninineglect yung isang structure. Mag-issue kami ng ng compulsory repair order, ayusin nyo yan. Pag hindi nyo inayos, kami mag-aayos, pero bibill namin kayo. Pag hindi nyo binayaran, may lien kami dun sa property nyo. Ganon po yung batas. So hindi naman damos? Kung hindi po mandamos, dadaan kayo sa court. Administrative po ito. Para yung lupa ngayon may CDO pa, ni sir. Sumuroy sa Palapag Samar, di ba? Yes, sir. Pag-aari ng iba. Yes, sir. Of course, hindi man pwede pailan ng criminal yan kasi wala man retroactive effect. Criminal yung penalty sa 10,066. Ano po yung ginawa? Nandiyan pa rin yung kung saan okay. nabuhay. Nandiyan yung lupa. Ang gusto ko, para magkaroon naman ng historical value yan, bilhin na lang ng gobyerno. Para ang mga taga-Samar, alam mo naman, abandon talaga namin nila, dasat silang laong, na hanggat ngayon, wala nagagawa. Easy. Okay, we got your point. Okay. Thank you very much. All right. Alam niyo, sabi ni Abraham Lincoln, we cannot hallow this ground. Doon sa Gettysburg Address. Ang halaga ng lupa na yun, hindi tayo yung naglalagay doon. Mahalaga na siya to begin with, nire-recognize lang natin. Hindi natin dinadagdagan yung halaga na yun. Kaya merong markers. Yung NHCP, National Museum, at NCCA din, naglalagay kami ng markers. Pinapaalala natin sa taong bayan na mahalaga po ang nangyari dito. This is how we tell people to hallow this ground. Ang power of eminent domain po, sa pagpipili ng lupa na yan, ang primary jurisdiction niya nasa local government. So pag kinarakterize, let's say, ng local government at gusto nilang bilhin yan for the purpose of recognizing yung historical significance yan, pwede po. I-recognize yan, papasa po yan ng COA. Ang kailangan lang is yung impetus. Ano yung halaga na pwedeng gawin ng local government dyan? Pwede niyang i-develop. Pwede niyang gawing for educational purposes. So marami po. Marami pong pwedeng gawin. So kung ang tanong is, pwede ba yung ibenta sa gobyerno? Yes, pwede pong ibenta yan. All right. With that, we bring to a close our edition on culture, on public safety, at iba pa. Napakaganda po.
well-rounded yung ating panel ngayon. Napakaganda. We're pressed for time lang. Kaya lang, merong ilang kataga na napakahalagang bigyang pansin sa talakayang ito. Una, yung kahalagahan ng apog sa construction. Kaya lang nagkataon yung apog napunta na yata sa politiko ngayon. Kaya may transformation. Okay? Number 2, nabanggit yung Torre de Manila. All right? So, ano na nangyari? Yan, okay? Pati yung white lady na nanahimik sa Balete Drive, nakasama sa talakayan. Malapit na yung All Saints Day. Pagpaalala lang po sa lahat tayo may kaluluwa. Ngayon, kung nakalimutan yung may kaluluwa tayo, may problema tayo. Okay. Next week, our topic will be a year after Haiyan. So, confirmed ang Red Cross, Catholic Relief Services, DSWD, ang Presidential Advisor on Reconstruction and Rehabilitation, at ganun din po ang United Nations Development Program. Baka makasama rin yung Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines. We will talk about ano na nangyari sa Haiyan, sa Tacloban, sa Samar, sa Leyte at iba pang binagyo. So maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Thank you very much. God bless us all.